Good day mga ka-MB, it's your boy MB here. Tagal nating nawala. Tagal po nating nawala, no? So, it's been 2 years, no? Since our last upload. Kung hindi ako nagkakamali, yung huli nating video na in-upload ay yung computer fan. Yan. 2 years na nakakalipas. So, ano bang plano natin ngayon? By the way, kumusta kayong lahat, guys? Ayan, na-miss ko kayo. And, ayun, sorry na rin dun sa mga hindi ko nasasagot na questions dun sa mga past videos ko, no? So, andito tayo nagbabalik, guys. And, yan, may mga plano tayo for our comeback. So, aside dun sa mga product reviews, no, na ginawa natin nung nagsisimula tayo, isisingit ko na rin yung mga yung mga travel vlogs, no. Ayan. Punta tayo sa mga lugar-lugar. Siguro yung mga mga tips and tricks, no. Yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw, no. Ayan. So, yun lang naman. Ayun. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, guys. Ano ba ang ating gagawin sa video na to? Ayan. Pupunta lang po tayo ng Taguig. So, sasamahan niyo lang po ako papunta dun sa aming opisina. Ayan, ang travel ko po kasi galing dito sa Quezon Province, no? Nasa Quezon Province po kasi ako. Papunta dun sa Taguig ay kulang-kulang mga 3 to 4 hours. Mahaba-habang video po 'yon, no? Joke lang. Hindi ko ilalagay yung buong yung buong oras. Ang haba kasi nun eh. So sa video na yun, papakita ko lang sa inyo yung mga lugar, mga madadaanan nating lugar. Yun lang muna yung ating pambungad na video. So samahan nyo ko, guys. Actually, bukas pa yun. Bukas ako ng hapon aalis. Yun, bukas na lang ulit. And may trabaho pa po ako maya-maya. See you tomorrow, guys. Tomorrow. What's up? It's me again. Tapos lang po ng shift natin. And na-prepare ko na rin yung mga dadalhin sa biyahe and yung mga dadalhin sa office ng mga equipment. It's currently 6 a.m. and prepare na rin tayo para makapagpahinga tayo maya-maya. And mamaya pagkagising, siguro mga hapon na, no? Mag-check tayo nung gagamitin nating sasakyan para sure tayo na walang maging aberya mamaya sa biyahe. And so, see you ulit mamaya, guys. 8 hours later. Okay, so yung ating ritual, no, bago tayo bumiyahe is to check yung ating sasakyan muna, no. Ako personally, ang chine-check ko una dito ay yung mga gulong. So sa gulong, syempre, ang kailangan nating i-check dyan ay yung tire pressure. So dito sa sasakyan na to, Hyundai Accent, ang standard dito na tire pressure ay 32 PSI para doon sa harap tsaka sa likod. Pwede nating i-check dito para sure. Yan, dito yan sa may pinto, ano. Yan. So yan yung recommended inflation pressure ng gulong natin. Ito, yan. So 32 yung front and 32 din yung rear. So the same lang siya, no, for normal and max load, no. So 32 PSI lang din lahat. Ako personally ginagawa ko siyang 33 kasi kapag tinanggal mo itong pito dito sa gulong mo after mo magpahangin, may mga hangin pa minsan na lumalabas. So para makasigurado lang tayo na hindi tayo mag-go below 32, pinapasobrahan ko sila ng 1 PSI. And ang gamit ko pala, guys, ay itong Kilat na portable air compressor. Yan, nabalik ko lang dito sa Shopee, no. Ano lang to, mura lang to, nasa 600 to 700 plus lang to. Ayan, so meron na siyang detachable na hose, no. And meron din siyang flashlight. Tapos, pwede din siyang gamitin as power bank. Yan, dito, may outlet siya dito. Ito yung for charging. Ito naman for power output. So, ito yung pwede nyong saksakan ng USB cable para gawin tong power bank. Tapos ito naman, yung kanyang 12 volts DC na barrel jack. Ito naman yung pwede nyo ikabit sa mga sasakyan nyo dun sa 12 volt socket. Pwede nyo siyang gamitin as charging na rin, for charging. Ayan. Okay naman to for mga ganitong purposes lang na mag-a-add lang kayo ng hangin sa mga gulong nyo. Okay na rin to. So, try natin, guys.
Ayan, so gagawin nyo lang naman yung same step para doon sa lahat ng gulong, no? Proceed naman tayo sa engine bay. So, pop lang natin yung hood. Diyan ka muna, sir. Ayan. Okay, so sa engine bay, ang chine-check natin dito ay syempre yung engine. Personally, ang una kong chine-check dito ay yung mga fluids natin. Kung ano yung mga fluids na chine-check natin dito. Number 1, yung coolant. Ayan. So yung coolant, yan yung tumutulong para ma-dissipate yung heat and may lagay yung makina dun sa optimal operating temperature niya, no? So kung may mga naririnig kayo na nag-overheat na sasakyan, tumitirik na lang, no? Usually either naubusan sila ng coolant or nagkaroon ng leak doon sa coolant nila, no? Hindi na nila napansin na tumatagos na pala yung coolant and wala nang nagpapalamig doon sa sasakyan. So dito sa sasakyan na to, ito yung coolant. May nakalagay naman dyan na engine coolant. So pwede nyo niyang buksan, pwede nyo tingnan. Ito yung reservoir, no? Check nyo lang or make sure lang na nasa level yung coolant ninyo. Currently, nasa full naman yung aking coolant. So, all goods yan. Then, dito din sa part na to, no? So, ito yung coolant din to. So, check nyo lang kung yung cap nyo mismo ay okay pa. So, ako personally, yan, nag-decide kami na replace ng coolant cap kapag halimbawang worn out na to, no, itong rubber seal niya kung talagang medyo gabok na. Yan, saka kami nagpapalit. Pero in this case, okay pa naman and medyo recent ko lang naman din pinalitan to, no. So if ever na kulang yung coolant niyo dito sa reservoir, and mag-top up lang kayo dito, guys. Yan, dito niyo lang dagdagan, no. Yan. Next, yung ating engine oil. So yung engine oil, syempre yung sa makina, so kailangan nating check yan kasi yan yung naglulubricate ng mga parts dun sa loob ng makina para hindi magkaroon ng friction dun sa loob and mag-cause ng mechanical issue. Para dito sa engine oil, meron tayong tinatawag na dipstick. Yan. So ito yung kakahugot ko lang, no? And kung mapapansin niyo, may mga butas to dun sa dulo. So yung mga butas, yan yung nag-i-indicate ng level ng oil ninyo. Ayan. So as you can see, baliktad pala. Makikita kayong F, no? L and F, baliktad lang. So yung L, ibig sabihin yan low. Yung F naman full. So kapag low, kailangan yung dagdagan, no? Ang recommended dito is hanggang F do sa pangalawang butas. So yan yung pinakang suggested or recommended na level ng oil. So para mas accurate yung natin, pag-check natin, pwede nating punasan itong dipstick, no, para matanggal yung mga excess and saka natin i-dip ulit dun sa butas. Teka lang, punasan muna natin. Ayan, so ngayon, okay na, malinis na ulit siya. Or i-dip na natin ulit dito sa kanyang tube. Ayan. Then, saka natin i-release. Check natin. So, as you can see guys, no, nasa okay pang level yung aking engine oil. Medyo nasa taas pa siya ng konti nung full na butas. Ibig sabihin, goods pa yan. Ayan, so if ever na kulang, no, or below yung inyong engine oil, dito lang kayo tatap ng engine oil, no, dito sa part na to. So bubuksan nyo lang yung engine cap and then dito na kayo magdadagdag ng inyong engine oil. Then ano pa ba? Syempre yung wiper natin, wiper fluid. So ito yung wiper fluid. Dito natin nilalagay yung wiper washer fluid para dito sa ating mga wipers, no. So yan yung bumubuga ng fluid dito sa windshield natin. So kailangan din nating lagyan to ng fluid, no. Yan. So make sure lang na may laman yan. Yan. Sa Shopee meron nabibiling mga galon-galon na wiper washer fluid. Personally, yun yung nire-recommend ko na gamitin talaga kasi sige, lang pala, kunin na lang natin yung sa akin. Laki ng laki ng tiyan mo, Ming, Lapad ng tiyan,
Daming anak nito. Ayan, so para sa wiper washer fluid, guys, meron nabibili online no na ganito, windshield washer fluid na 1 galon. Ayan, so kagandahan nito, ibubuhos mo na lang, no. Pero yung iba, kasi ang ginagawa nila, nilalagyan na tubig na may na may joy. So ako personally, mas okay nang bumili ng ganito kasi mura lang naman to, nasa 100 plus lang. So ibubuhos mo na lang talaga, no. Hindi natin kasi alam yung mga washer fluid na yung yung tubig na may sabon. Minsan kasi nagbabara yun pag na-stuck. May iba na nakaka-encounter noon na wala nang lumalabas na tubig dun sa kanilang dito sa outlet nung ano nga ba yun? dito sa outlet nito. Wala nang lumalabas na tubig kasi barado na. Then next, yung ating brake fluid. So para sa brake fluid, andito yung yung reservoir ng brake fluid. So meron namang indicator yan dito ko mapakita. Yan dito, yung indicator yan. Yan, kung papansinin niyo may linya, 'di ba? Yan, yung linya na yan, full lang nakalagay dyan, FULL. So, dapat nandyan yung level ng brake fluid niyo. Pwedeng umakyat ng konti, pero huwag nyo naman punuin talaga, no? And pwedeng bumaba din siya ng konti. So, hindi naman yung babang-baba talaga na halos wala ng laman. So, meron din dito sa dulo na minimum level indicator. So, dapat hindi siya bumaba dyan. So, in case na bumaba talaga yung level ng fluid ninyo or brake fluid, ipacheck nyo na kaagad yan, no? Kasi baka may leak na yung brake lines ninyo, no? So, delikado yan. I guess, tapos na tayo sa lahat ng fluids. Battery. Itong battery naman, usually chinecheck ko to dun sa loob, no? Dun sa ating voltmeter. So, yung battery natin should be around 12 to 13 volts once na inon natin yung sasakyan. So, hindi pa yung ini-start natin na yung pa lang, yung sa accessories pa lang. Pakita ko sa inyo, guys. Ito muna, sir. So, turn lang natin yung key. And then, chine-check ko lang yung dito sa patay muna natin to. Chine-check ko lang yan dito sa ilalim. Yan, yung kanyang current voltage ng battery habang hindi pa pinapa-under yung makina. So, that's 12.1. So, 12.1 and above, no? Yan yung mga normal range itong ganitong klaseng charger, no? Meron siyang voltmeter na kasama. Napaka-useful para dito sa ganitong pag-check ng voltage ng battery. Aside sa gulong and engine bay, chine-check ko din yung kabuuan, yung body, chine-check ko yung mga bumper, yung undercarriage, chine-check ko yung ilalim for any leaks, no? So, usually kasi pag may mga tulo, it's either coolant or langis. So, kung makikita nyo na may mga leaks yan, guys, sa ilalim, habang umaandar yung sasakyan, or even kahit hindi umaandar, check nyo talaga muna, no? Kung ano yung tumutulo. Kasi napaka-critical niyan and baka mag-cause pa ng accident or inconvenience sa inyo habang bumabiyahe. And additionally, yung mga tools, guys, for basic troubleshooting, yun, katulad ng pagpantanggal ng gulong, and then yung mga wrenches, no? May mga iba't ibang numero yun. And after all of that checking, no, ng sasakyan, i-double check mo din yung sarili mo as a driver. Check mo din yung sarili mo kung nasa mood ka ba mag-drive, kung okay ba yung pakiramdam mo. Check mo yung sarili mo kung okay ka ba sa pag-drive. And so, prepare muna ako, guys. And balik tayo dito mamaya kapag aalis na tayo, no? And guys, all goods. Prepare na tayo and yan, medyo naulan lang ngayon, no? Yung mga gamit nandyan na. Yeah. Time na tayo para umalis. Yan, at ipagpatuloy ang ating vlog. Bye-bye, ma! Thank you, ma. Bye-bye. Alright, guys. Basta tayo dito.
Alright. Ayan, so ito na yung main highway, no? Ng Maharlika Highway. Ayan, so antay lang tayo ng magandang tiyempo dito, guys. Ayan, okay na. Karoon na ng jumble ng konti. Alright. Yan, kung makikita ninyo guys, dito sa may gawing kaliwa yung Plaza ng Sariaya. Yan. Yan yung Plaza ng Sariaya. At sa gawing kanan naman, yan yung simbahan ng St. Francis of Assisi. Siguro makakarating tayo ng destination natin ng mga alas 8 na siguro ng gabi. Medyo mahaba-haba talaga yung ating biyahe, lalo na kapag traffic doon sa may bandang San Pablo, Santo Tomas, yan. Maganda na tayo ng pasensya dyan sa part na yan. Tsaka doon sa may doon sa may McKinley papasok. O sa may Bungad pala, sorry. Medyo traffic din dyan sa part na yan. So mamaya naman, hopefully, kung hindi malobat yung ating mga camera at hindi mapuno yung storage, may papakita ko sa inyo yung traffic situation mamaya. Ayan. Overtake na tayo ba? Overtake ulit. Si Bombero. Yan kaya may sunog, no? Yung sirena, ibig sabihin, papunta pa lang sila dun sa lugar, no? Nakalimutan ko sabihin pala kanina, no, dun sa ating checklist, yung RFID account balance, yan. So make sure na may laman yung RFID nyo kung kayo ay papasok ng mga tollways para hindi na kayo maabala, no. Then yung gasolina o diesel ng inyong sasakyan, make sure na enough yung fuel ninyo, no. Makaabot kayo dun sa pupuntahan ninyo. Magdagdag na lang kayo ng allowance para in case na may mga ganitong heavy traffic, may assurance na hindi kayo mauubusan kaagad ng gasolina. So currently ako may 2 bar na lang ng diesel. Yan. So head lang tayo sandali dun sa Shell. Yeah. Hello po, fuel safe po, diesel. Okay po.
Ayun guys, so nakarating na tayo dito sa Taguig, McKinley. So, ngayon, kakain muna tayo. Kaya parang madilim na. Medyo nagutom din ako doon sa biyahe. After kumain siguro, pahinga muna ng konti, and then idlip muna tayo for 30 minutes, no? Bago tayo pumasok. Ayun, yun lang muna. Bye for now, guys. Mamaya na lang ulit. One eternity later. And guys, kakalabas lang natin sa trabaho. Ito tayo sa parking area. Time check. Ngayon ay 6:41 in the morning. Bago tayo umalis, no? Ano muna, idip muna tayo ng konti para hindi tayo antukin sa biyahe, no? Oh. Naka-recline yung upuan. Mamaya ulit natin i-resume itong ating journey. Okay, bye-bye. Thank you. All right, guys. Nakalabas din tayo, guys. Yan. Head southwest on Upper McKinley Hill. So, dadire-diretsuhin lang natin itong daan na to. Make a U-turn. Yung. Yung. Alright. 600 meters, turn left onto Vianney Road. Ayan guys, touchdown. Tapos din ang ating paglalakbay. So nag-start tayo kaninang, or umalis tayo kaninang 9:20, no? Nakarating tayo dito sa bahay ng 12:49. Sa 3 hours mahigit. Yun lang for this video guys. Thank you sa panonood. Papahinga muna ako. See you on our next video mga ka-MB. Goodbye.